May-ari ng SM yun, no? Simple lang. Viral ngayon ang video na ito kung saan makikita si Teresita C na tahimik lang na pumipila sa grocery store. Walang bodyguard, walang pa-VIP, walang... Do you know who I am? Pero teka lang naman, ano naman ngayon? Espesyal ba yung pagpila niya? Well, yung babaeng nakapila na yan, siya lang naman ang may-ari ng grocery store na pinipilahan niya. Maliban dyan, siya rin ang may-ari ng mall kung nasaan ang grocery na yan. And speaking of mall, alam mo ba kung ilan yung malls niya? 99! Wow. Aside from that, siya din ang isa sa mga may-ari ng pinakamalaking bangko sa bansa, ang BDO. At yung simpleng babaeng pumipila na yan, siya lang naman ang pinakamayamang babae sa Pilipinas. Meet Teresita Tessie C. Coson. At hindi ito ang unang beses na naging viral siya dahil sa pagiging low-key. Kasi ilang buwan ang nakalipas kung maalala mo, naispatan din siyang pumipila sa NAIA. Opo, airport line. Regular line ha, walang special treatment. Walang kasamang bodyguard eh. Kung real talk lang ang pag-uusapan, barya lang sa kanyang private jet. At honestly, kung gugustuhin niya, kaya niyang bilhin lahat ng eroplano sa runway. Pero pumipila pa rin siya like a normal person. Teka lang, sino ba talaga to? Behind her name are titles like Asia's Best CEO, Best Retail Banker, 50 Most Powerful Women, at syempre, Richest Woman in the Philippines. Si Tessie C ay anak ng founder ng SM, si late Henry C. Pero ito ang pinaka-interesting, hindi siya lumaki na parang Disney princess na nakaupo lang sa mansyon. At the age of 8, sinasama na raw siya ng kanyang tatay sa pagtitinda ng sapatos. Imaginein mo yon, from selling shoes to helping run of the biggest business empires in the world. At gaano kalaki ang empire nila? Yung SM Investment Corporation alone, worth trillions of pesos sa market value. Yung BDO, biggest bank in the Philippines by assets. At ayon sa estimates, ang personal net worth ni Tessie C ay around $2.4 billion. Kung i-convert natin yan sa peso, around 130 billion pesos. Para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, kahit gumastos siya ng 1 million pesos kada araw, aabutin pa rin siya ng 300 years bago maubos yung yaman niya. At honestly, dito ka talaga mapapaisip eh. Kasi minsan sa atin, yung iba nating mga kababayan, nakatikim lang ng konting ginhawa sa buhay, o nagkakotse lang, nagkaroon lang ng konting pera, o nakapag-abroad lang ng ilang beses, aba, biglang nag-iiba ang ugali. Parang nakakalimutan na kung saan sila nanggaling. Yung dating hirap din sa pila, ngayon galit na